Minsan, masarap na lang sana maging isda. Palangoy-langoy ka lang, walang iniisip, walang problema, walang bayarin. Pero, mas masarap maging tao. May minamahal ka at may nagmamahal sa'yo. So, ayan, may pagganon talaga guys, no? So, good morning, Kahulma. Ngayon naman, ito yung papakita ko sa inyo kung paano gawin itong cute mermaid sugar figure. Ayan, as you can see, meron ulit siyang gravity-defying movement na isang arm niya lang yung lalapat doon sa ating cake. So, let's go! Gawin na natin siya. Alright, so para sa ating tools, kailangan natin ng ating floral wire, gauge 16 and 20, floral tape, pliers, and then kailangan natin ng wire cutter. And syempre naman, kailangan din ng rolling pin, ng hook, fine brushes, craft knife, shading brush, sugar shapers, Dresden, scissors, and paint palette. Kailangan din natin ng color dust and color gel and vodka. So, let's start with the armature. Kailangan nating unahin yung pinaka-structure niya sa loob. Connect and fix natin yung ating floral wire gamit yung ating floral tape. So, kagaya lang ng nasa video, kailangan mo lang siyang i-tape ng mas maayos. And then, bed natin yung ating unang arm. Ayan. Okay, and then next, yung kabila naman. So, ganito yung ating peg. Okay? And then next, i-secure natin yung buo nating armature gamit yung ating floral tape. Kailangan mo siyang lagyan ng tape from head hanggang tail. And then, yung arms natin. Next, bend and firm natin yung ating armature. Depende doon sa movement ng ating mermaid. Ayan. Then, workout ko naman yung para sa tail. So, ganito ko fino-form yung kanyang tail. Alright. And then, lagyan ko ng floral tape yung part na lumabas yung wire. So, kailangan malinis siya. Okay? Ayan. So, ito na yung pinaka-structure o yung armature ko doon sa loob. Nilagyan ko na rin siya ng flow. Depende kung ano yung movement ng iyong mermaid. Then next, i-attach na natin yung ating torso doon sa ating armature. So, kailangan mo lang siyang i-shape, i-form doon sa ating structure para makapag-create tayo ng torso. Next naman, i-attach natin yung mermaid tail. Kinat ko lang siya sa gitna para mas mabilis ko siyang mailagay at mai-form doon sa ating armature. So, ganito ko siya finifix. So, make sure lang na habang nilalagay mo siya, fino-form mo na rin siyang mermaid tail. So, sa part nito, kailangan mo na mahaba-habang pasel siya na kailangan mai-form mo siya ng maayos kasi malamang magka-crack yan at masisira pero continue mo lang hanggang may smooth mo siya kagaya ng ganito. Then, ayan. And then, yung likod. Then, next step. Ayan. So, mag-roll lang ako ng pahabang shape and then lagay natin dyan sa waist ng ating mermaid. Okay, fix and then add tayo ng detail para mas maganda yung ating mermaid tail. Ayan, cut ko lang. Papatungan ko yan sa side na kita yung flesh ng green ulit para magmukha siyang tail. Ayan, so ganito. Okay, and shape ko yung waist na mas maganda para mas sexy. Ayan. Okay. Then, maglagay tayo ng kanyang detail pa rin. Okay. Then, syempre, ang kanyang belly button. Ayan. Fix ko lang ulit. So, bago ako mag-move sa next step, kailangan nakita ko na gusto ko na yung shape ng kanyang katawan. Next natin na gagawin yung kanyang arm. So, meron ako ditong dalawang pahaba na flesh color. And bago natin siya i-attach, make sure na yung length ng ating wire ay enough siya doon sa kailangan natin na length ng arm. So, ayan. Then, kunin natin yung kanyang thumb. Okay, so, ganito lang ako maggawa ng kanyang kamay.
So, syempre, dapat pinakauna mo tandaan kapag gumagawa ka ng kamay, huwag masyadong malaki ha. Enough lang siya doon sa kailangan natin na liit ng kanyang kamay doon sa ating katawan. So, huwag masyado, sobrang malaki. Then, attach natin siya. Ayun. And then, so, ito, may sobra pala siya ng konti kasi lalagyan ko siya ng pearl doon sa harap. Pero kung wala na siyang hawak, pwede mo naman siyang mas maliit or mas maiksi doon sa kinat ko. Pero kung may hawak siya, ayan, so nakita mo, meron siya dapat na pasobra. Okay? So, i-form natin yung kamay. Ayan na siya. Then, next, yung isa naman. Ayan. Sa part na to, hindi ko siya itutusok doon sa pinakailalim. Kasi pag ginawa ko yun, pagdating niya dyan sa kanyang torso, sirang-sira na siya. Okay? So, ang gagawin ko, ikakat ko siya sa gitna and then saka ko siya i-attach doon sa ating armature. So, ganito. Ayan. Yes, medyo mas mahirap to kasi syempre, alam niyo na, ikikinis mo na naman siya and kailangan mo na naman siyang makonect ng maayos. Pero kailangan mo talaga siyang tiyagaan. Walang ano yan, walang shortcut yan. So, kailangan pag nilagay mo siya, kagaya ng ganito, ayan, i-smooth mo siya at i-connect at i-blend mo siya ng maayos. So, ayan, i-workout natin to. So, blend. Ayan. So, ganito siya. Meron talaga sa dyan na lalabas and kailangan mo siyang gawin ng mas makinis. Ayan. Blend ko lang. Ayun. So, blend lang natin and blend ulit. Ayan. So, ganyan lang ako mag-blend. Okay. So, diba? Okay na. Okay. So, i-shape natin yung para sa kanyang siko. Ayan. Gamit yung ating shaper. By the way, sa mga nagtatanong about sa aking modeling tools, ito yung aking set. Collaboration namin yan ni Bake It Al at Captain Chef. Kompleto na yan. Mag-shape ka na lang, mag-mold ka na lang, mag-create ka na lang figures, at syempre, kailangan mo na lang ng maraming time para mag-practice. Okay? And syempre, kailangan mo rin tatandaan, lagi kong sinasabi sa lahat ng aking mga estudyante, kahit gaano kaganda yung tools mo, kung hindi mo naman ginagamit at hindi ka nagpa-practice, wala ding silbi yan. Okay? So, sa mga bumili na dyan, ayan, mag-practice ka na ha. Sign na to habang nakikinig ka sa video na to. It's a sign, guys. Mag-practice ka na. Ayan, so, hindi mahahasa ang iyong galing kung hindi mo pa-practicein. Hindi kukusang gagalaw yan, hindi kusang mag-shape yan. So, kailangan mo yan practicein, kailangan mong gamitin. Hindi yan pang display, di ba? Eh, kasi yung iba bumibili pang display lang daw. Collection lang ba? So, gawin mo na yan. Mag-practice na. Okay, so balik tayo dito sa ating ginagawa. Dito na tayo sa kanyang head. So, ayan, then, gamit lang tayo. Ay, ito yun, guys. Itong hook, hindi siya kasama doon sa tools. Kasi, yung hook, ginagamit ko lang siya sa basic. Okay, so, sa ganito lang. Pero, kapag yung pang intermediate talaga, pang advanced, yung kompleto na yung nose, yung kanyang mouth and lips, ayan, ang ginagamit ko talaga is yung set kanina. Hindi na ako gumagamit ng hook. Pero kapag mga basic ganito, gusto mo lang ng madalian, ayan. But again, available pa ulit siya sa Bake It Al. Okay, so pwede nyo siyang i-search. Ayan, balik tayo dito sa ating ginagawa. So, nilagay ko na yung kanyang eyeball. Ayan, so fina-flat ko lang siya. So, kailangan yung ating eyeball hindi siya nakaluwa. Okay, so lagay ko na yung ating pupil doon sa side kasi syempre nakatingin siya sa side. So, ilagay ko lang siya sa side. Ayan. So, ganito. So, make sure lang na parehas sila ng size, parehas sila ng shape. Syempre, bilog yan. So, kailangan yung kabila, bilog din. Then, attach ko na yung kanyang eyeliner. So, kailangan maliit lang at susundan niya yung shape ng ating eyes. Okay. So, ganyan lang. And cut ko lang siya. Okay. Alright. So, next naman, same step dito sa kabila. Attach lang natin. Yes, kailangan mong pantahin na kung ano yung shape doon sa kabilang eye. So, kailangan same din siya dito sa kabilang eye. So, yun lang. Ang eyes, hindi siya ganun kahirap actually. Kasi attach ka lang ng attach ng every details.
Yun nga lang, kailangan mong pantayin. Left and right, kailangan pantay sila. Hindi pwede yung isang eyes malaki, yung isang eyes maliit. Hindi pwede yung eyeliner na isa makapal, yung isang eyeliner manipis. So, kailangan lagi silang pantay. Okay? Then, enhance lang natin yung kanyang eyeball. So, nilalagyan ko siya or pinaint ko siya ng white para mas ma-brighten yung kanyang eyes. Ito optional. Yung ibang artist hindi to ginagawa, pero ako ginagawa ko to kasi mas gusto ko mas brighten yung eyes niya, mas maganda. Okay? Ayan. So, syempre, ito guys, kailangan mo na magandang fine brushes. Kahit gaano ka kagaling, pero kapag yung brush mo buhaghag, syempre, ang expect mo, buhaghag din at makapal din yung line ng mga paint mo. So, kailangan mo mag-invest na mas magandang fine brush para maganda rin yung kanyang lines. Pero syempre, hindi naman kaagad porket naman maganda yung fine brushes mo kapag nag-paint ka na, maganda na rin yung mga lines. So, kailangan mo rin practicein bawat diin, bawat lapat ng brush mo. Pero ayun, mapagpapraktisan mo din yan. Wala naman instant, guys. So, mas magandang brush, mas okay, and syempre, kailangan mong practicein. Okay, so ayan, nilagay. Kita mo yung mga pahibla pa ng hair, di ba? Yes, kasi maganda yung brush na gamit natin. And then, maglalagay tayo ng mga eyelashes. Okay. So, sa eyelashes naman, kailangan lang mas manipis para mas maganda. At fresh lang yung kanyang datingan, di ba? So, ganito lang. Kahit ilang lashes or strand ng hair, okay lang naman. Okay, basta malinis lang. Yun na yung laging yung titingnan at tatandaan. Kailangan kada paint nyo malinis. Okay, then, add tayo ng blush para mas enhance yung kanyang tone or skin tone. Ayan, meron tayong pa-blush ng pa-red ng konti. So, ang combination nito ay peach and then skin tone color or yung pink honey. Ayan, so, mag-add tayo ng eyelid. Ayan, i-paint lang natin siya para mas ma-enhance natin yung detail at yung ganda ng eyes. So, paint lang natin. So, yung gamit ko dito ay brown color. Ayan. Huwag black ha. Kailangan light lang siya. So ayan na siya. Diba? Then, next, i-attach na natin yung head doon sa ating katawan. So, ayan. Dahil pala guys, yung ating hair ay nakalugay or medyo may pa wave yung ating hair, hindi ko ikakat ng sobrang maiksi yung ating wire. So, i-bend ko siya pa side, depende kung saan pa-flow yung ating hair. So, kagaya ng kita nyo sa video, naka-side siya dito kasi doon naka-wave yung ating hair. And then, i-form ko lang ulit at i-shape yung ating wire, depende kung ano yung movement or wave ng ating hair. So, ito na, gagamit ako ng pink. And then, maglagay tayo ng hair strand, may pa-wave-wave din, 'di ba? Para sumabay siya doon sa wave ng ating hair. So, move ko na siya ng ganyan, depende doon sa wire. And attach natin siya gamit yung ating edible paste. Ayan. So, lagay lang natin. So, ganito ko siya ina-attach. So, yes, may mga lalabas-labas dyan na wire. Hayaan nyo lang. Kasi later, matatakpan naman siya pag nilagay natin siya ng mga additional hair strand. Okay, so ganito. And then, so kapag nagawa mo na siya, mag-add tayo ng maliliit na hair strand, kagaya ng nandito sa video. So, ganito siya. And kailangan yung line ng ating hair strand, sasabay lang din doon sa shape ng ating hair. So, add lang tayo ng paunti-unti at paunti-unti hanggang sa makuha mo yung gusto mo na hairstyle, na wave ng hair. So, ito yung pinaka masayang part kasi alam mo na patapos ka na at makikita mo na yung pinaka itsura niya talaga. So, pag naglagay tayo ng hair, sisiguraduhin mo lang na susundan niya yung wave ng ating hair. So, kagaya ng ginagawa ko. Mas gusto ko yung ganito, yung paunti-unti lang na strand para mas nalalaro ko yung kanyang hair. So, kita nyo naman, paad lang ako ng paad. At yung mga end niya kasi, kita nyo yun, no? Meron siyang, kanya-kanyang wave ba. Depende kung saan ko siya ilalagay. At may pa-curl pa sa dulo.
So, mas masaya kapag paisa-isa. Kapag nilagay mo kasi siya ng buo, parang boring. So, mas tinatsagaan ko talaga siya ng maglagay ng paisa-isa. Ayan, so kada lagay ng hair, titingnan mo kung bagay sa kanya. Yes, may mga hair kasi na hindi rin bagay doon sa figure. So, add lang tayo ng add hanggang makuha mo yung gusto mo na hairstyle sa kanya. So, kita nyo yan? Okay, di ba? Ang cute. So, I hope na na-enjoy nyo siya, yung paggawa natin ng mermaid na to. Ito yung pinaka laging request or pinaka ino-order sa akin before, yung mermaid topper talaga. Hanggang ngayon, yun pa rin. Walang kasawa-sawa na laging ino-order ng mga client yung team na mermaid. 'Di ba? Ayan, so add ulit ako ng konti. So I think okay na to pag nalagyan ko siya. Okay, so flow ko lang ulit at add ulit ako ng isa pa pala. Okay. So, paste lang natin. Then, lagay na natin yung pearl. At lastly, maglagay na tayo ng kanyang fin. So, nag-create lang ako ng dalawang teardrop shape. And then, finilatin ko siya. And saka ko siya ginawang fin. Ayan. Then, attach lang natin siya doon sa pinakadulo ng ating tail. Ayan. And, make sure na hindi makikita yung kanyang wire. Ayan. And by the way, inulit ko pala to. Ayan, kita nyo, inalis ko yung kanyang mga details or texture sa kanyang fin. So, mas gusto ko na plain para sumabay siya doon sa aking mermaid tail. Diba? So, ayan, kita nyo na. Thank you so much guys sa lahat ng nanood ulit. And I hope you enjoy it. Thank you and God bless. Bye-bye!